Happy birthday, Mara! I love you, baby! Happy birthday! Joyous anniversary! Happy birthday, Mara! I hope to see you here in summer. Love you! Bisu! Happy birthday again to our love, Mara! Kaming surprise. Nakita ko lang kasi sinisimulan ko na pong lagyan ng harang na hindi na sila makapunta doon sa sa garden ko yung mga chicken kasi magtatanim na ako ng at hindi ko yan nakita nung paalis. Ayan siya oh. Kasi nung umalis po kami dami pandahon nung kalabasa na po. Ang lago niya pa. So, hindi ko po yan nakita. Pati sayang. Ewan ko kung bulok na. Hindi ko yan linagay, tingnan niyo po yung niya, yung nakakabit pa siya sa Kaya dapat pag nagtanim po kayo ng kalabasa, pag may mga kinakanapan siya, titingnan yung maigi para wala pong may makaligtas na po. Kasi minsan may nakakaligtas. Dito baka meron din. Wala. Kasi naharangan ko na po. Dati kasi dito po yung mga sobrang daming pati sayote, ganun. So, wala. Dito naman walang nakaligtas. Yan, sinisimulan ko na kasi harangan yung mga chicken natin. So, titingnan natin kung hindi pa bulok yung kalabasa. Ayan. Natin. Ano natin ito? Ako, Diyos ko mayo. May nakaharang pa naman dito. Ay. Ay, iba? Hindi pa yata bulok. Hindi pa bulok tingnan natin, buksan natin. Ay, Diyos ko. Hello, Sam? Yeah. Ayan na. Findings natin. Si Sam. Laki matigas pa. Tigas. Alam mo, all winter nandito siya. Hindi siya nabulok. Yung nilagay ko tuloy sa garahe, nabulok. Ulit, wow, look. Sobrang ulan. Wala, hindi tayo makakalabas today. Yung mga manok andito ulit. Ay, kawawa yung mga manok. Kawawa. Kaya lang di ko naman pwedeng papuntahin sa bahay kasi iipot yung mga kumag na yan. Kawawa naman. Si Wally. Dalawang chicken run. Ngayon, hindi ko na ma-identify kung sino yung mataba. Kasi dati may isang matabang chicken run. Yung puti po. Yan. Kasi Wally, yung buntot niya may itim. Yan. Pero may isa dyan. Ang laki ng itlog, in fairness, Kawawa naman kayo. Buti na lang to. Itong to. Nakakasilong sila dyan. Kasi ewan ko ba't ayaw nilang magstay doon sa nila. Doon sa bahay nila. Doon sa bahay nilang ginawa ni Frankie, no? Ano lang po yun, di namin binili. Kasi pag binili nyo po yung pulay, tawag dito, yung bahay ng mga chicken na yan, ang mamahal din po, abutin minsan ng 300, 400 yung mahal. Na, yung buo na po. So, ang ginawa po namin, dati po nag-work ako sa Leclerc, sa dried po. Yung mga pallet, no? Yung pinaglalagyan ng mga goods. Kumuha po ako noon kasi may mga ganon. Yung iba po noon, pwede pong iuwi kasi hindi po siya. Yung iba po kasing may mga kulay, kumbaga, owned ng company yon ng mga nagde-delivery na po. So, pero yung iba, sinasabi ng mga boss namin, pwedeng iuwi. So, ang ginawa ko, umuwi po ako ng madaming ganun. Yun po yung ginawa ni Frank, yung wood na yun. So, recycled wood lang po yun. So, binili niya lang yung, ang tawag nito, yung atop nun. Atop. Ayan na naman, Bicol na naman tayo nito. Muti pa si sis na nasa shuttle, maintindihan niya yung atop.
yung pinaka, ano niya, yung pinaka, wait, ano na nga yung ato? Lutwa. Nakalimutan ko po sa English, basta yun yung pinaka, para hindi po sila maulan, ano po. Yan. So, yun lang po binili ni Frank sa Leroy Merlin. So, actually, kaya hindi masyadong magastos na po yung, ano, yung paggawa nung, ano nila, nung tirahan nila. Kaya lang, sabi ni Frank, pagka, syempre, ang lifespan nila is around like 4 to 5 years na po, 4 to 5 years, minsan 8 years siguro. Sabi niya siguro pagka ganun ay hindi na kami kukuha ulit. Kasi medyo, ano din, pag uwi po kami ng Pilipinas, medyo mahirap din po siyempre kailangan namin maghanap ng, ng taga-ano sa kanila na po, ng taga-alaga sa kanila. So, ayan, another rainy days tayo. So, luluto po tayo ng, sibas, ano po tawag dito sa atin, sa north, lu, tapos dito naman sa amin, parang ang tawag sa kanya ay, yung sibas ay, alam mo, sa tingin ko may problema ako sa lagi kong nakakalimutan. Bar, yung bar pala. Medyo okay na sa Frank, pero laki ng pinayat ni Frank. Malalaman natin yan. Okay. Bar ang tawag po dito. Tapos sabi ni Kay naman, ano daw po yan. Napana siguro kasi may butas yung ano niya. Sibas naman sa sa Canada. So, paborito ko namin pong isda siya kasi white meat na po. So, yun po yung lulutuin natin. Anyway, wala po tayong masyadong happenings kasi nga maulan. Sunday, gusto ko sana pumunta ng flea market, kaya lang pag maulan po dito, meron po kaming every Sunday na flea market dito sa Perpignan. Kaya lang pagka maulan, binabaha yata doon, tsaka maputik. So, inaano nila po, hindi na nila po yun parang inaanal nila yung flea market. Kasi syempre, walang gaano pupunta. Ayan. Na may isang ang laki talaga. Tingnan niyo po. Nilalagyan ko kasi yan ng date. Nalagay ko pencil lang, sinusulat ko para alam namin yung kinukuha namin yung kailangan may date dapat siya. No? Pero hindi naman yan na tumatagal kasi mahilig po kami sa itlog. So, tingnan niyo po kung gaano siya kalaki na po. So, ewan ko kung si ka-farmer yung 20 hens niya nung ginawa niya. So, siguro sa tingin ko kailangan niyang katahin yung sobrang hindi na nangingitlog. Kasi alam ko hindi lahat nangingitlog. Anyway, baka ngayon ang itlog na hindi ko po siya pa nakakausap kasi busy din po. So, yan na po yung mga jars natin. So, yan. Yung one na masyadong kinaanuhan ko din po, kinabaliwan kong bilhin ay yung mga botelyang yan. Pero ngayon di na. Pero pagka meron talagang kakaiba na mura lang, hindi ko yan ma-resist. Sabi ko nga, yun yung witness ko na po, yung flea market. I don't know, pero I love doing flea market, seeing those vintage, parang ewan ko ba, sa tingin ko parang, kaya gusto ko yung panoorin yung mga oldies, yung Paul Dark, yung ano pa bang yung pinapanood ko dating mga series na mga 18th centuries, 16th centuries, 15th centuries. Actually, pinapanood ko, tinitingnan ko yung kusina, yung mga gamit niya. Sabi ko, wow, sana mahanap ko yung ganyan. Mga ganyan, mga dali ko dyan. So, syempre, minsan pagka nahanap ko po, na mura lang. Kasi minsan talaga, they are selling that very expensive na po. Ang saya ko, no? Pag gano'n, wow, nahanap ko, tapos mura pa. Minsan si Frank alam niya yung mga gusto ko pag nag-flea market kami. Naghahanap din siya. Pero minsan din niya talaga mahina sa sa tingin-tingin. Sabi niya, paano mo nakita ko? Hindi ko nakita yan. So anyway, ganyan talaga yung pag mga gusto po. So kanya-kanyang hilig lang talaga yan. Ito pala si Frank lang gumawa nitong ito. Kasi ang dami kong mga abubot po, which is hindi ko naman pinag-ano yan. Hindi ko pwedeng itago, talagang mahilig sa ganyan, no? Kanya-kanyang hilig nga, sabi ko. So, sa mga ganito din, mahilig ako sa ganito na wood. Makakapal na ganyan.
pwedeng pamukpok ba pag may magnan ako na ano, na pumunta na po. Anyway, yun nga ang mga gusto natin. Ng lemon. Ah, lemon. At, lemon. Lemon. Bango. Bango po siya. Wow. Lamig talaga. Kumain kami ng yan. Kailangan ko bumi ulit kasi mabilis maubos. Not very sexy. Aming tag nito. Washroom. So, dito ko po linagay ko yung... Papakita ko lang pala, i-share ko lang yung mga binili ko sa Pilipinas na personal na po. So, sa SM po, may 100% cotton na po. Ano po to? Pantulog, no? So, yan. Lagi po akong bumibili ng ganyan. Marami na po akong ganyan. So, every year yan, bumibili po ako. This year, dalawa yung binili ko. Siyempre, isang green po. Isang green. Baleno din po yan, no? Kaya lang, ang nangyari, nabili ko po to doon sa side nung mga sa lalaki, no? Kaya medyo malaki siya yung XL kasi gusto ko pagka natutulog ako medyo ano po, maluwag. Yan, ito po yung XL po binibili ko kasi siyempre mataba na si Manay. Gusto ko medyo maluwag. Tapos si Ma'am ganun din, XL din yung binibili ko sa kanya na po. Yan po ang mga bali pag ako po nag-gift kay Ma'am sa nanay ni Frank, kung ano po yung gusto ko, gusto niya rin. So, ganun po yung anuhan namin ng dalawa. Tapos, mga medyas. Yan, mga medyas po doon ako bumibili. Tsaka panty. Naka-sale pa ako ng Soen. Siyempre, si Mama mahilig sa Soen. Soen din po tayo. Then, isa pa sa mga maganda po, yung t-shirt sa Kultura, no? Kasi yung t-shirt sa Kultura, ano rin po siya, made in Philippines po siya, no? So, syempre, kumbaga para sa akin po, as a Filipino, I'm proud na pagka nagbibigay ako ng gift, made in Philippines, parang pag minsan makikita made in Bangladesh, parang ganun, di ba po? So yung Kultura po, 100% made in Philippines po siya. Tapos ang gaganda pa po nung mga ano niya, no? Yung mga sulat-sulat niya dyan, yung mga ganyan design niya. So, every year, they have different na ano po. So, yan, pareho yan kasi isa kay Dad, tsaka isa kay Frank. Binili ko na yan kasi regalo ko sa kanya yan sa birthday niya. Tapos sa Kultura din, maraming mga burubag na ganyan, pagka nagma-market na po. So, yan, bumili din po ako ng different colors. Pamibigay ko din po yan sa sister-in-law ko, kay Ma'am, sa pinsan ni Frank. So, yan po yung mga binili ko. Marami akong binili kasi syempre may Father's Day, may sa birthday niya sa May po yung birthday niya. So, ayan, yun pa yung may ano pa. So, 200 something, parang 349 yata. Ayan. May kalo na siya, tapos meron pa siyang t-shirt. So, tingnan mo po. Diba, Philippines. Mahilig kasi siya. Yan po lagi yung mga inaano niya. Tapos ito rin, cashmere po siya. Sa Kultura ko din siya. Pero hindi ko to tinignan kung made saan. So, hindi siya nakalagay kung made kung saan ano po. Nakalagay lang cashmere blend. Pero walang nakalagay na. So, 500 pesos po siya, no? So, lagi po akong bumibili ng madaming things sa Kultura. Tapos ito yung pangregalo din to, petrol. Sa ano ko naman to nabili sa Robinsons na po. Sale pa po siya. So, syempre, di masaya si Manay Tini dahil sale. Shirt sa Kultura na may mga burobag na po. So, the same thing. Yan. Hirap tanggalin, ha? Yan. So, ganun po kung yan kasi mga gusto ni Frank, yung mga prints na ng nyog, yan, dagat, yan po mga gusto niya. So, every year, yan po yung mga binibili niya. Kaya nung namili po ako, tinago ko agad yan para hindi niya po makita kasi yun yung pong pangre-regalo ko sa kanya pag birthday niya. So, marami pong t-shirt yung binili ko. Po yung sa kilay-kilay kasi dito hindi ko po siya mahanap na po.
Yan, kami dalawa ni Osh, ginagamit namin yan pag titrim ng kilay, no. So, yan doon, mga mura lang yan. Minsan 30 pesos, 50 pesos. So, depends ito, magkano ba yan? 67. So, tatlo na po. So, yan. Yan po yung mga dinadala ko. Mga gunting. Kasi dito ang mahal ng gunting na po. Bikas papaya. Pantali. Yan. Luluto po tayo ng sibas. Yung sibas po, i-cook natin ng tawag nito. Parang aanin lang naman natin siya. Piprituhin na konti na po. Kasi matagal na tayong hindi nakapag hindi ko pala yung nagawa kay mama. Yung parang escabeche. Parang pag nasa Pinas kasi na-overwhelm ka. Tuloy yung mga gusto mong lutuin. Wala na, no? Nakakalimutan mo rin. So, anyway. Hahatiin natin na po. Ito parang hahatiin natin ito sa tatlo. Para mabilis. Yung mga kutsilyo ko po, lagi ko yan tinatalis kasi gusto ko yung hindi siya mapurol na po. So, you need the salt. Salt. Lagyan natin ng wala na. Wala na. Palagyan natin to. Ito po nalilinisan po yan pag nakabili kayo, no? Pwede po yan tanggalin. Meron tornilyo yan. Ako linilinisan ko po siya. Binili natin to na sa Pilipinas. Sa Pinas na po. Ng tag nito. Paminta. So, sa SM ko po ito binibili. Kasi wala pa akong nakikita sa palengke talaga ng spices na gaya sa India na po na parang by details, no? Hindi. Siguro sa Manila na po. Sa Divisoria, matagal na po ako hindi nakapunta. Si Sam pumunta kasama si Kaenteng. Nagbas lang po sila noon. Kasi hindi, mahirap na po kasi mag-drive ng ano. Although kung gusto nyo po mag-hire po kayo ng driver na kabisadong Manila, no po, kasi syempre medyo ako tagal ko na dati kabisado ko po lahat ng mga kalye diyan sa Carriedo, no, yung sa LRT, kasi syempre 8 years po ako sa Manila, pero ngayon na medyo maliligaw na rin po tayo. Ano lang po yan, vegetable oil. So, cook lang. Isip yan. Ako lagi kong gamit chopstick kasi po nung nag-Taiwan po ako, ewan ko ba, ba't nasanay po akong gamitin yung chopstick na po. So, siguro dahil may Chinese blood. So, pagka nagluluto po ako, nakagamay ko po yung, yung chopsticks. Pagka nagpiprito, ganyan. Tago natin yung bawang kasi matututong yan. Yan, pinapatumba-tumba ko yan. Masarap kasi pagka yung luto yung yung chan. Kaya lang, ayan. Kasi hindi naman natin masyadong aanin siya, no? Pero mas gusto kasi pag medyo luto-luto yung chan niya. Luto natin yan.
Laki kasi ng kawali kasi ano natin yan. Lalagyan natin mamaya ng maraming gulay na po. Tatlo lang yan kasi syempre ayaw kung si Sam nakakakain na po. Parang hindi rin. Meron po siyang ano na lang po siya mashed potato. Dadalhin lang natin itong mga gulay natin na po. Yan, parang nagkakaroon lang siya na konti. So, sabi ni Frank, Friday daw po, medyo maganda yung panahon. Baka punta po kami ng San Citria. That's parang 40 kilometers from our house, no? Mga 35 minutes. 40 minutes po. Namimiss niya ng dagat. Pero hindi po siya makakalangoy, kasi syempre, malamig pa. Mag-walking lang po kami sa dagat. Then after, meron pong market doon. Yung, dito kasi yung sa France, yung mga villages, may market po sila. Depende sa araw, ganon. So, sa kanila doon sa San Citria, every Friday po yun. So, hiwain na natin ito ng pahaba lang po, no? Sarap po kasi yung, ako, mas appreciate ko po yung food pag maraming gulay na po. So, sanayin natin yung sarili natin sa gulay. Kasi, syempre, maganda pa rin po talaga yung yung gulay. Lalo na pag tumatanda na po tayo, marami na rin po nararamdaman. At least, yan. Ayan, lalagyan natin ng gulay. Bell pepper po, masyadong mahilig ako sa bell pepper. Kaya, pag nakita nyo po yung garden last summer, no, dami ko pong bell pepper. Namigay po tayo sa mga natin sa mga kapitbahay kasi nasa sobrang dami. Haba lang din. Lagyan natin ang green para medyo may kulay. So, saan po ginaganito ko to? Tinatanim ko yan. So, tinatanim ko po to. Kinukuhanan ko lang siya ng greens na to. So, pwede natin itanim yan sa paso-paso. Para pag after, yun, natututong na yata yung pinuprito natin doon. So, tingnan natin. Yan, tututong na, Pre-cook daw, hindi na yung pre-cook. Ina-inaan natin. Ako din po mahilig sa sibuyas. Pag bumili po ako ng sibuyas, yung pag nakita ko ng mga malalaking, mga 5 kilos yan po yung binibili ko kasi po ako matinding gumamit sa sibuyas na po. Mahilig po ako sa sibuyas. Si Osh po, kumakain din siya ng sibuyas na hilaw, na nilalagyan lang ng suka na po. So, talagang medyo mahilig po talaga kami sa ganon. Lalagyan din natin ng konting ginger. Kaya lang nakalimutan ko bumili ng ginger. Pero nakabili po ako ng galangga. Langkwas po. Tawag sa Bicol. Naku, ang bango niyan. Yan, si Sis. Nabikula na din po. Ayan, alam niya yan. Langkwas. Sarap po yan sa kuyog. Mga nakaka-relate po sa akin.
Makakamiss din pala yung tuyo. Kaya gusto ko talaga umuwi lang dito next time. Kaya lang this year, maulan po. Pangit daw po yung daan ng Bicol kasi di ba binagyo po doon. So marami po yung binaha. So pangit pa daw yung road kaya hindi po kami umuwi. Pero actually, ang dami pa namin pong family sa Bicol na po. Mga pinsang ko po nandoon sa both sides. Mother side tsaka father side na po. So, ayan. Kasi ano ko lang po yan. Tatanggalin natin. Alin lang natin yung ito. Parang nahirapan ako ng tanggalin na. Laki kasi. Mabigat. Yung mantika, tatanggalin natin kasi madami. Yung pinagprituhan, yun lang din po yung gamitin ko, no? Kasi medyo para malasa yung na konti yung yung isda, no? Pero kung ayaw nyo na po, pwede nyo naman palitan yung tanggalin natin tutong ski. So, yan. Lagay lang natin itong dire-diretso na lang yan. Yung carrots kasi medyo although gusto natin medyo ano siya na po crocant, no? Medyo crunchy. Pero maganda rin yung konting medyo maluto-luto din na konti. Tapos pala nakalimutan ko yung tomato. So, kailangan po ng tomato kasi parang ano to, style escabeche na po. So, kahit na ano pong maganda rin may pagpukan. Bango po pa ganyan. Sobrang bango. So, lalagay na natin yung fish. Tapos tilapia, masarap din siguro to. Kaya lang nakalimutan kong gawin ko sa ang liliit po kasi ng bell pepper sa arayat na po. Sa sortihan kung makakita ka ng malalaki. Yan. Lalagyan natin siya na konting toyo. Inaan natin yung kasi talaga soup may ay wala na. Ay wala. Ay pugod. Saka konting apple cider na po. Konti lang. Sarap din siya. Pag may ano po kayo yung black beans na po, masarap din yan. Kaya lang wala. Kalimutan ko bumili kahapon dun sa tennis ko. So, sabi na lang. Hindi tayo so, kasi anong oras pa lang po papatayin muna natin, lalagyan natin ng iba pang beans mamaya na po. Pang sausawan po. Para gumaling si Frankie.
this year kasi, dahil umuwi kami ng hindi ko po, dahil umalis po kami, pumunta kami ng Shanghai, pumunta kami kila mom and dad. Hindi po ako nakapagtanim ng, may nabibili pong onions na maliliit lang. Mas magandang yun na ang bilhin kaysa yung seeds talaga, no? Kasi ang tagal yung seeds na po. So, this year hindi ako nakapagtanim ng gano'n. Kasi, nung nasa Limo po kami, ang lapit lang nung walking distance lang. So, ngayon kailangan lagi akong i-drive ni Frank. So, yun din yung inconvenience na po. Kasi, nung nasa Limo kami, ang lapit ng Leclerc, which is the place I work. Tapos, may Mr. Bricolage. So, yung mga places na yan, after work, wala akong work, si Frank nag-work, pwede kong puntahan na po kasi walking distance lang. Yeah, ito po yung langkwas. Masarap po siya sa tawag nito. May iba po yung niya, may difference siya between the ginger, no? So, sa Bicol po, we use langkwas sa kuyog. So, ito, gagawa tayo ng sausawa ni Frank, which is, kasi parang may problema yung nerves niya na po. So, kailangan niya ng parang family ng turmeric, which is yung ginger, ganito, langkwas. Maganda po kasi ito sa mga nerves na po. Nung na-breast palsy kasi siya. Yan. Siya naman po, si Frankie, hindi siya mahirap pakainin. Pagka sabi ko yan, maganda yan sa'yo, pakainin niya na. So, lalagyan natin siya ng suka. Yan ang ilalagay natin. Kasi yung patis hindi naman masyadong advisable kasi masyadong salty na po. So, ito po kasi itong suka na to. Lalo na tong isa. Ano rin yan, may mga ano po yan. Mga garlic, may ginger. So, mas iba siguro lasa nito. Yan, baka pumutok. Hindi naman. Nakakatapa pagbuksan yung mga botilyang ganyan kasi minsan syempre may chemical reaction. Yan. So yan, mahilig siya sa ganyan. Si Osh din, mahilig siya sa ganyan. Sabi ko pag may nararamdaman niyang mabilis na kayong magkasakit or something, you have to yan. Tignan ko nga to. Sarap. Pag mahilig po kayo sa maasim, sarap siya. So, yan yung pong mga natin, mga ani natin sa sa garden last year. Yan, last summer. Yan na po yung sausawan ni Frankie. Siyempre ako kakain din yan. Malapit na po kami kumain. Kaya lang pangit pagka yung inuna nyo, yung na-overcook medyo yung yung gulay, no? So, dapat talaga lulutuin mo siya pag malapit ng kumain. Lalagyan natin ng pang sweet and sour. Pero pag ayaw niyo po ng pang sweet and sour, nabibili po yan sa mga Chinese store. Okay lang naman po. Kasi medyo, matamis siya. At medyo maanghang. Ayan. Kasi wala tayong po, para maiba naman. Lalagyan natin ng celery at itong bok choy. Ayan, paglakan natin ng pansit. Bumili ako nung yung fish de sol dyan, yung munggo. Hindi po yun na-stack na matagal na po. So, parang sira na siya. So, hindi na natin siya ilalagay. Sayang lang. Nakalimutan ko kasi. Gusto ko siyang gawin. Sabi ko, bukas na lang bukas na lang. Bukas na lang kasi masama yung mga pakiramdam. Kaya naging bukas yun. Kaya ayoko pong bumili ng madami ng
sa gulay kasi mahirap talaga mag-stock na to. Ang bilis kasing masira. Yan. So, ganyan lang siya yung mahilig sa gulay ko. May gulay na, may isa ka pa. Yan. Kaya pala ito hindi umaandar. Hindi pala umaandar talaga. So, lalagyan natin ng ewan ko kung si Sam po makakakain na siya ng ganito. Parang yung gulay hindi pa po. So, nagawan ko po siya ulit ng avocado. So, kaya buti na lang may nabili akong avocado maganda kasi mahirap din po yung avocado. Isa rin sa mga ano yung avocado. Lutuan natin si Sam ng masarap na fried rice. Kahit malalaki na, baby pa rin. Mapapaturo na siya magtahi. Good luck. Good luck sa akin. So niya, sabi, mama, gusto kong turuan mo ako magtahi. Aba, good luck sa akin. Si Osh po mahilig mag-crochet. Papakita ko po sa inyo ng mga ibang araw yung ano yan, mga ginawa niya po ng crochet na po. Magaling po siya magawa. YouTube lang po yun, sa YouTube din. Kasi ako ganun din po sa tahi. Hindi po ako nag-aaral. Puro YouTube din. Tutorial sa YouTube. Pinagdagang ko po. Ha? Sarap pa? Kaya kalimutan ko yung itlog pa. Yan, yan. Kumain na pala sa ng itlog kanina. Ang ganyan na lang yan. At lagyan natin ng hanteng. Toyo. Ang sarang toyo natin. Simba na wala. Yan po yung mga, kaya hindi ko po, tinatanim ko lang yan para lang dyan sa greens na yan. Lakas ng ano ng apoy. Yan. Sana makakain si Sam. Gagawa natin siya ng avocado ulit. The same thing. Parang ina-mash potato natin ng avocado. Para lang siya makakain. Ayan. Ready to eat na. Okay na tanin. Ng avocado. Ganda siya. Minsan kasi pag bumili ka, tapos ano pa lang to sa, nung pumunta kasi kami nung, kailan ba kami pumunta sa orthodontist? Parang Thursday na po. Dumaan kami sa Lidl. Sa
Lidl namin to binili kasi normally sa Carrefour po kami. Mas magaganda rin po yung mga gulay nila. Ito yung parang nasa fillet. Tatlo siya. Pero tingnan niyo po, ang ganda. In fairness, galing Israel. Lahat naman po kasi yan galing ibang bansa kasi wala namang avocado dito sa France na po. So it's either from Peru, Israel, Brazil, yan po yung mga origin na countries na avocado. Costa Rica, yan. So, dati ako po yung, nung nasa drive ako, yan po yung mga nakikita kong origins ng mga avocado. So, yan. Okay. Isip lang kaya gagawin ko rin kasi kailangan niya ng magnesium. Parang wala siyang lakas today. Parang sama ko rin pakaramdam. Kaya hindi natin masyadong nakikita sa video na po. Ayan po. Up. Ay. Biwag. Right? Ayan. Suskaysan yan. Up. Tingnan natin yung isa. Kasi ang gawa natin din. Ito medyo tigas na konti. Sana pala madami yung binili ko. Minsan kasi takot akong bumili ng ganon kasi mura lang siya, tapos parang natatakot ka baka mamaya maitim. Yung pala hindi. Harap. Bong. So, yung avocado kasi maganda sa katawan din. Tanggalin na natin yung ubak. Balat. Just papa. Ako, malakas naman ako. Hindi ko na kailangan na avocado. Pag nanay ka talaga ganyan. Hindi naman kasi ako sakitin. Ayan. Sprang naman, ayan. Hindi siya. Maganda naman ipin niya. Pero hindi niya. Sabi niya, ikaw wala. Yan ka kaya. So guys, ganun po yung avocado dito. Ganyan lang gawa nila. Try nyo po. Ha? Vinaigrette, that's maliliit na sibuyas. Ibain nyo ng pinong-pino. Vinegar, olive oil, konting asin. Yan. Tsaka black pepper. Yan po yung ano nila dito. Lalagyan po ng koraya dito. Yung parang tag nito. Parang crab meat na po.